May time nung naglalakad ako papuntang school, may mga tambay sa kanto, tinatawag nila ako, bayot, bayot, tapos ipako daw sa krus. Tumatawa sila ng tawa, tapos ang ginawa ko na lang, yumuko ako, tinanong ko yung sarili ko kung mali ba na maging ako. Ang mga katagang ito sa ilan ay biro lamang, ngunit para sa iba, ito'y paulit-ulit na sugat. Lalo na kay Lloyd, miyembro ng LGBTQIA+ community na lumalaban hindi lamang sa diskriminasyon, kundi sa karapatang maging siya. Minsan naman sa daan, sa mga palengke, or kahit nasa school, may nakikita akong nagtitinginan, nagbubulong-bulungan, at kino-question nila kung ano yung gender ko or ano ako. Doon ka naman sa labas, hindi ka nababagay dito. Ano ba? Wala naman siyang ginawang masama. Eh di wow, tagapagtanggol ng mga bayot. Mula sa pag-aaral ng Psychological Association of the Philippines taong 2024, naitala ang 74 na bahagdan na bilang ng mga kabataang bahagi ng LGBTQIA+ community ang nakakaranas ng diskriminasyon dahil sa kanilang pagkakakilanlan ng kasarian at sexual na oryentasyon. Samantala, 34 na bahagdan naman ang nakakaranas ng pag-aabusong pisikal dahil sa parehas na rason. Ang diskriminasyong naranasan ni Lloyd ay hindi lamang panalait. Ito ay salamin ng patriarkiya, kung saan ang pagiging lalaki ay kadalasang itinuturing na pamantayan ng kakayahan. Tulad ng maraming kabataang bahagi ng LGBTQIA+ community, araw-araw humaharap sa mga pader ng pangungutya. Araw-araw sinusukat, hinuhusgahan at pinabawasan. Hindi dahil sa kakayahan, kundi dahil sa katauhan. Pero dumating yung araw na napagod ako na maging api. Iniisip ko sa sarili ko na kung hindi ko kaya ipagmalaki yung sarili ko, sino yung gagawa nun para sa akin? Kaya tinatagan ko yung loob ko, tanggapin man ako nila o hindi, basta alam ko sa sarili ko na kung sino ako at ano ako. Ang kasarian ay bahagi lamang ng pagkatao. Ngunit ang pagtanggap, respeto at pagkakapantay-pantay, ito ang tunay na sukatan ng isang lipunang makatao. Kaya kung may mga kabataan na nakakapanood nito, lagi niyong iisipin na di kayo nag-iisa. Mahalaga ang katahimikan, pero mas mahalaga ang ating boses dahil ito may kapangyarihan. Hindi lahat ng sugat ay may dugo, at hindi lahat ng bayani may sandata. Ang iba, tulad ni Lloyd, tinatawag na bayot. Pero sa kabila ng lahat ng ito, sila ang tunay na may puso.